Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa gitna ng patuloy na modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, isang malaking update ang kinumpirma mismo ng Philippine Army leadership, parating na ang natitirang 18 light tanks na bahagi ng Light Tank Acquisition Project. Ito ay matapos kumpirmahin ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete na may ongoing negotiations sa Israeli Defense Company na Elbit Systems Limited para sa delivery ng natitirang Sabro light tanks. Para maintindihan natin ang bigat ng development na ito, balikan muna natin kung ano ang kabuuang plano. Sa ilalim ng Light Tank Acquisition Project, nakatakdang mag-deliver ang Elbit ng 28 Sabro light tanks, isang ASCOD-2 command vehicle, at isang ASCOD-2 Armored Recovery Vehicle, kabuuang 30 armored vehicles para sa Philippine Army. Sa kasalukuyan, maaari na nating kumpirmahin na na-deliver na ang command vehicle at ang Armored Recovery Vehicle. Bukod dito, may hindi bababa sa 10 Sabro light tanks na rin ang nasa bansa, lahat armado ng 105 mm Sabro combat system. Ibig sabihin, operational na ang unang batch at maaaring ginagamit na sa training, doctrine development, at integration sa Armor Division ng Philippine Army. Ang Sabro light tank ay produkto ng Elbit Systems Limited, ngunit ito ay nakabase sa ASCOD platform na originally dinevelop ng European defense firms. Ang track variant na nakuha ng Pilipinas ay gumagamit ng ASCOD-2 chassis, isang subok na armored platform na ginagamit din sa ibang bansa. Ang 105 mm gun nito ay nagbibigay sa Philippine Army ng direct fire capability laban sa fortified positions at maging sa armored threats. Historically, matagal na walang tunay na tank capability ang Pilipinas. Ang huling heavy armor assets ng bansa ay dekada na ang tanda, at karamihan ay armored personnel carriers lamang. Kaya ang pagdating ng Sabro light tanks ay isang malaking hakbang sa pagbabalik ng armored firepower sa ground forces natin. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importanteng bahagi, ang natitirang 18 units. Ayon sa pahayag ni Lieutenant General Navarrete, may ongoing negotiations para sa delivery ng mga ito. Ibig sabihin, hindi pa tuluyang sarado ang usapin, maaaring may adjustment sa configuration, schedule, o maging sa variant ng mga unit na darating. Dito pumapasok ang isang malaking tanong, kasama pa ba sa delivery ang wheeled light tank variant? Sa original plan, may 10 units na wheeled variant na nakabase sa Pandar 2 8x8 armored vehicle. Ang supplier ng platform na ito ay ang Excalibur Army, na siya ring may kinalaman sa Pandar 2 production sa Europe. Pero ayon sa mga contact na may koneksyon sa Excalibur Army, wala raw Pandar armored vehicles na manufactured o kasalukuyang ginagawa sa kanilang European facilities para sa Pilipinas. Kung totoo ito, may dalawang posibilidad. Una, maaaring nagkaroon ng pagbabago sa configuration ng proyekto, posibleng mas pinili ng Philippine Army ang all-track variant kaysa sa kombinasyon ng tracked at wheeled. Pangalawa, maaaring may ibang arrangement na hindi pa publicly disclosed, tulad ng ibang production site o revised contract terms. Ang malaking implikasyon nito ay sa operational doctrine ng Army. Ang tracked variant ay mas angkop sa rough terrain, putikan, bundok, at off-road environments, na karaniwan sa Pilipinas. Ang wheeled variant naman ay mas mabilis sa paved roads at may mas mababang maintenance cost. Kung mawawala ang wheeled component, maaaring mas nakatuon ang Army sa survivability at terrain flexibility kaysa sa mobility sa highways. Sa perspektibo ng defense planning, mahalagang tandaan na ang Pilipinas ay isang archipelagic country. Ibig sabihin, mahalaga ang strategic mobility, ang kakayahang mailipat ang armor assets sa iba't ibang isla. Mas mabigat at mas komplikado i-transport ang tracked vehicles kumpara sa wheeled. Kaya kung purely tracked ang final composition, kailangan ding palakasin ang sealift at airlift capabilities ng AFP. Ngunit sa kabilang banda, mas robust ang tracked Sabro pagdating sa direct engagement. Ang 105 mm cannon nito ay compatible sa NATO standard ammunition, kaya may flexibility sa sourcing ng bala. Bukod pa rito, may advanced fire control system ito na nagbibigay ng mas mataas na accuracy kahit on the move. Hindi lang ito simpleng pagdagdag ng bagong kagamitan. Ang pagdating ng 18 pang Sabro light tanks ay magbibigay sa Philippine Army ng mas solidong armored battalion-sized capability.
Kapag kumpleto na ang 28 units, kasama ang support vehicles, magkakaroon ng mas cohesive at self-sustaining armored unit ang bansa. Kasama sa package ang ASCOD-2 command vehicle, na nagsisilbing mobile command post sa battlefield. Mayroon din tayong ASCOD-2 armored recovery vehicle, na kritikal sa pag-recover ng disabled tank sa gitna ng labanan. Ang pagkakaroon ng recovery vehicle ay indikasyon na seryoso ang Army sa long-term sustainment at hindi lamang sa acquisition. Kung titignan natin ang regional context, maraming bansa sa Southeast Asia ang may medium to heavy armor capability. Ang pagkuha ng Sabra light tanks ay hindi para makipagkarera, kundi para punan ang matagal ng capability gap ng Pilipinas sa ground combat power. Sa usapin naman ng timeline, wala pang eksaktong petsa kung kailan darating ang natitirang 18 units. Ang ongoing negotiations ay maaaring may kinalaman sa logistics, budget release, o adjustment sa specifications. Ngunit ang mahalaga ay malinaw na committed ang Army leadership na kumpletuhin ang proyekto. May isa pang angle na dapat pag-usapan, ang industrial at diplomatic dimension. Ang pakikipag-deal sa Israeli defense industry ay nagpapakita ng patuloy na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ang Elbit Systems Limited ay isa sa pinakamalaking defense contractors ng Israel, na may malawak na karanasan sa armored systems, UAVs, at artillery. Sa hinaharap, maaaring magbukas ito ng pinto para sa mas malalim na technology transfer, training exchanges, at posibleng local maintenance capability. Kung maitatag ang local sustainment ecosystem, mas bababa ang long-term operational cost at mas tataas ang readiness rate ng mga tank. Ngayon, balikan natin ang strategic impact. Sa internal security operations, maaaring limitado ang paggamit ng light tanks. Ngunit sa external defense scenario, lalo na sa posibleng high-intensity conflict, ang pagkakaroon ng armored firepower ay mahalaga. Ang tank ay hindi lamang simbolo ng lakas, ito ay isang force multiplier. Sa psychological aspect, malaki rin ang epekto nito. Ang presensya ng modern armored vehicles ay nagpapakita ng determinasyon ng bansa na seryosohin ang territorial defense. Ito ay mensahe hindi lamang sa loob ng bansa, kundi pati sa labas. Gayunpaman, may mga hamon din. Ang armor assets ay mahal i-maintain. Kailangan ng sapat na training para sa crew, maintenance personnel, at logistics support. Kailangan din ng sapat na stockpile ng spare parts at ammunition. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ng proyekto ay hindi lamang sa delivery kundi sa long-term operational readiness. Kung tuluyang ma-deliver ang 18 natitirang Sabra light tanks, makukumpleto ang 28 unit fleet na originally planned. Ito ay magbibigay sa Philippine Army ng mas credible armored capability sa unang pagkakataon sa modern era. Sa ngayon, ang lahat ay nakatutok sa resulta ng negotiation sa pagitan ng Philippine Army at Elbit Systems. Mananatiling malaking tanong kung ano ang final configuration, kasama pa ba ang wheeled variant o purely tracked na ang darating. Pero isang bagay ang malinaw, ang modernization ng Philippine Army ay tuloy-tuloy. At ang pagdating ng 18 bagong tank ay hindi lamang dagdag numero, ito ay dagdag kakayahan, dagdag deterrence, at dagdag kumpiyansa para sa sandatahang lakas ng bansa. Sa mga susunod na buwan, inaasahang lalabas ang mas malinaw na detalye tungkol sa delivery schedule at final composition ng fleet. Hanggang doon, ang development na ito ay isa sa pinakamahalagang update sa ground modernization program ng Pilipinas. Ang tanong ngayon, handa na ba ang Philippine Army sa susunod na yugto ng armored warfare? Kung matutuloy ang delivery ng 18 Sabra light tanks, maaaring ito na ang simula ng isang bagong chapter sa kasaysayan ng Philippine Armored Forces.